Parami ang mga Pilipinong domestic helper na nagpapalit ng career at nag-aaral maging caregiver. Ayon sa Department of Migrant Workers, malaki ang demand sa Pinoy caregiver sa Middle East at Europe. May report si JP Soriano. Blow, 1, 2, 3, 2. Blow, 1, 2, 3, 4. Ito ang pinagkakaabalahan ngayon ng dating domestic helper sa Saudi na si Bernalyn, ang TESDA Caregiving Course. Pag naipasa niya kasi ang kurso, tiyak na ang pagkakaroon niya ng NC2 o National Certificate 2 na magiging susi niya sa paghahanap ng trabaho abroad bilang caregiver. Ang mga mali itinatama ng trainer dahil sa tunay na emergency, walang take two. Saan paharap? Palayo sa'yo? Paharap Paharap sa'yo? po sa akin. Bakit kailangan paharap sa'yo? Para po makita ko yung Okay, face. kung magpapamit siya. Kwento ni Bernalyn, mahigit 20,000 pesos ang sahod niya sa Saudi noon. Nakaranas din daw siya ng pang-aabuso sa unang employer. Pero kalaunan nakalipat at inalagaan ng isang lola. Ito raw ang naging inspirasyon niya para mag-aral ng caregiving. Kung kung mag-caregiver ka, pwede kang mag-upgrade. Pwede kang magtrabaho as a nurse aide someday. Parami na rin po ng parami ang mga dating household service workers o domestic helpers na nag-aaral ngayon ng caregiving. Ayon po sa Department of Migrant Workers, puspusan ang ginagawa nila ng pagsasanay sa mga kababayan nating dating nagtrabaho bilang DH para makapag-aaral ng caregiving, makapaghanap ng trabahong may mas malaking sahod, mas malaking benepisyo at dagdag proteksyon. Nakikipag-usap na ang gobyerno ng Pilipinas sa ibang bansa na tutulong para sanayin ang mga dating domestic helper na maging lisensyadong caregiver o nursing aide. Croatia, Slovenia, and now again we are engaging receiving countries in the Gulf states. Noon uso si Canada talaga ang target. Ngayon, nagsimula lumabas ang Japan, sila. Tapos si Australia, New Zealand. Ngayon, yung Europe, marami na umaangat na talaga na, sige, domestic work ako before, mag-caregiver ako. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.